natin sa kainan iyon. Ako po si Pastora Joyce Nicausti ng CMI Villa Dolores. Nung ako po ay nagpasalamat sa mga waiter, o baka sila, ilan sa kanila ay mga partners doon sa restaurant na iyon, yan po ay isang larawan ng worship. Pero nung ikinuwento ko ang masarap na pagkain iyon sa mga pastor at sa aking anak, yan po ay larawan ng evangelism. Maaaring pareho lang ang sinabi ko, masarap ang pagkain. Sinabi ko yan sa isang grupo, yung mga nagtatrabaho doon sa restaurant, at sinabi ko rin yan sa aking mga kasamang pastor, masarap ang pagkain. So, dalawang grupo ang aking sinabihan, yung mga nagtatrabaho. Ang pangalawang grupo ay yung aking mga kasamang pastor at aking pamilya. 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Sa Tagalog po, ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Isa sa dahilan na tayo ay niligtas ng Diyos ay upang tayo ay magpahayag, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Na tayo ay maging mga proclaimers o mga taga-pahayag. Ang pagpapahayag ng pagsamba sa Diyos, yan ay tinatawag na worship. Ang pagpapahayag naman ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa iba, ang tawag dyan ay evangelism. So towards God, it's worship. Towards others, it's evangelism. And we are all called to proclaim God's glory. Proclaiming is an act of worship. Now, ibig sabihin ng proclaim is to announce something publicly sa harap ng madaming tao. Ano i-announce? I-announce natin the virtue of God, the goodness of God, and the excellence of God. Na maipahayag natin ang kadakilaan at ang mga katangian ng Diyos. Maipahayag natin ang kabutihan at kagandahan loob ng Diyos. Maipahayag natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kayahawag at biyaya sa ating nakaligtasan. Maipahayag natin yung ating araw-araw na nararanasan na kabutihan ng Diyos sa atin. At ang kanyang makapangyarihan na pag-iingat at pagpapagaling ng ating mga karamdaman. You know, we hear so much bad news every day. Araw-araw, sinasabihin ko ano to, meron na naman, there's another plane that crashed o nagkaroon na sunog. Sabi ko, aren't you glad we are not flying? So araw-araw meron siya naririnig yan at binabalita niya sa akin. Halos araw-araw, hindi lang halos, araw-araw talaga. May bad news, may catastrophe, may sakuna, may namatay, may disaster. At ang totoo, kung manonood lang tayo ng TV araw-araw, wala tayo masyadong maririnig ng good news. But church, we have the good news. Nasa ating good news, nasa ating yung mabuting balita. At church, hindi tayo nahihiya sa mabuting balita niya. Hindi natin ito, hindi nahihiya. We are to declare the love of God na may pahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Tayong nakaranas na, hallelujah, sino nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos? Tayo mismo na tumanggap sa pagmamahal ng Diyos. We need to tell the world about God's love. Na ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo ito na Kanya ipinadala, Kanyang bugtong na anak. Na kung tayo mananampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahamak, kundi matatamong namin ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kapahamakan sana, kamatayan walang hanggan sana, pagturo
mapahamak. Kapatid, what a wonderful love from God. Di ba good news siya? Di ba dapat nangangalitaan ng mga tao na kailangan ng magandang balita? We are to show the transforming power of God. That God changes lives. Na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Na tunay na tayong binago na ng Diyos. Dating na tayo nasa kadiliman, ngayon nasa liwanag. Dating tayo yung mga nasa kasalanan, ngayon ay nasa katuwiran. Dati tayo ay nasa bisyo, ngunit ngayon nasa Bible study. Dati nato tayo sa chismis, ngunit ngayon salita ng Diyos ang ating pinapahayag. Dati tayo ay bihag ng diablo. Ngunit ngayon, imalaya na kay Kristo. Church, He deserves praise. Hallelujah! Psalm 145:21. My mouth shall speak the praise of the Lord. Psalm 22:22. I will declare your name to my brethren. Psalm 66:16. Come and hear, all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. Psalm 145:6. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. No? I will proclaim, I will declare, I will speak. But we do not. Di natin ginagawa. Ang totoo ko, kunti lang gumagawa nito. Hindi ko lang kung hindi natin ma-share. One of these days, ang ating topic is, bakit nga ba meron tayong ganoong pandama? Why do we not proclaim? Why do we not declare? Why do we not tell others about Jesus? Here's another question. Why do we not invite people to church? Doon na lang tayo sa invite. Alam niyo ba, nakaramihan sa atin ay naligtas dahil tayo ay naimbitahan na mag-attend ng church o mag-attend dyan sa center, dyan sa Villa Angela, o mag-attend ng Bible study, o mag-attend ng small group sa school, o small group sa trabaho. Gusto ko lang malaman, sino-sino dito nakakilala sa Panginoon? Dahil merong kaibigan, kamag-anak, best friend, pinsan na nag-invite sa inyo to come to church. So many of you heard the gospel because somebody invited you. Sa John 1:43-46, the following day, Jesus wanted to go to Galilee. And He found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Come and see. Philip invited Nathanael. Si Nathanael po ay naging isa sa 12 alagad ng Panginoon. He is also known as Bartholomew, one of the apostles of Jesus. Isa siya sa mga namatay na isang martir. Mga kapatid, we have the good news. And we have only one message to proclaim to the world, and that is the gospel. Wala na tayong iba pang pwedeng ihayag. Wala nang hihigit pa doon. At hindi kailangan ng mundo ito, ano-anong magandang balita. Iisa lang ang magandang balita. Iisa lang ang gospel. And let me tell you what the gospel is in 4 words. Jesus died for me. At hindi mahihiya si Pablo sa Ebanghelyo sapagkat nakita niyang makapangyarihan itong nagliligtas. Magandang balita, ang ginamit ng Banal Espiritu na dalhin ang isang tao sa pananampalataya kay Kristo. Kaya kailangan marinig, kailangan may pangaral, kailangan mabasa, kailangan may sulat. Walang tao na lumapit sa pananampalataya kay Kristo unless he heard the gospel preached. Sinabi
hear the good news. They can hear it by the Bible, by radio, TV, or by word of your mouth. Hindi tayo mapapalapit kay Kristo kung ating pinakikinggan na binabasa yung mga balitang artista o TikTok videos o yung balita tungkol sa politika. We come through Christ, through the gospel alone. And it is time, it is now, na kailangan, we need to tell others. We need to let others know. You need to let others know that you are a Christian. Ang madaming mga Christian inside the closet. Alam ba ng mga kasama niya sa trabaho? Alam ba ng best friend mo na ikaw ay Christian? Ikaw ay born again Christian. Na mahal mo ang Diyos. At sinuko na ang iyong mga buhay kay Kristo. Alam ba nila na ikaw ay nananalangin at nagnanais ng kapanalan sa buhay? Alam ba nila na ikaw ay sumasamba at nagbabasa ng Biblia at hindi ka nahihiya sa magandang balita? Because there is no need for us to be ashamed. Let me read you the key verse of this sermon, Psalm 96, verse 3. Declare His glory among the nations, His wonders among all people. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niya ang gawa. Make known the glory and majesty of God to the world. Now, sa mga nakaraang araw, 15 araw, may malinaw sa ating mga narinig ng mga mensahe sa araw-araw. Malinaw na ang evangelism ay katungkulan natin lahat ay magsabi sa iba tungkol sa Panginoon. But let me just tell you something tonight. It is not only a duty. Evangelism is an act of worship. It is an expression of our adoration and our reverence for God. Ito yung aming pagbibigkas ng ating paghanga sa Diyos. Yung ating paggalang sa Diyos. When you tell others about the Lord is blessed. The Lord is worshipped. Psalm 145, 10 to 11. All your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. Na tayo ay nagsashare tungkol sa ating Panginoon, yan ay pagsamba sa Kanya. To speak about the Lord, to speak to somebody else about the Lord, is to worship the Lord. Psalm 40, verse 3. He has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. So yung praise, yung worship, it can be vertical. Patungo sa Diyos. When you say, Hallelujah, I praise you, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. You are good. And it can be horizontal. When you tell others, God is good. Alam niyo ba, mabuti ang Diyos. Kapag sinasabi natin sa iba ang tungkol sa Panginoon, kapag ipinagmamalaki natin siya, kapag ipinamamalita natin ang ating Diyos, that is worship. When we tell others about the Lord, when we boast in the Lord, when we brag about the Lord, we are worshiping Him. So that good news, when it is spreading, kapag ang magandang balita ay kumakalat, ibig sabihin may nangyayaring evangelism, that is worship. That's horizontal praise, horizontal worship. Isa pang bagay tungkol sa worship. Kapag ka umaapaw, kapag nag-o-overflow ang ating mga puso, kasi talaga namang mahal natin ang Diyos, hindi po ba? Talaga namang mahal natin ang ating Panginoong Jesus. At ibig mo pasalamat sa Kanya dahil sa kung sino siya, kung ano ang Kanyang ginawa para sa iyo. Hindi nagiging complicated o mahirap ang evangelism. Para lang itong hinahayaan mo madinig ng iba ang iyong pagmamahal sa Diyos. Tell them what Jesus did for you. Tell them about
answered prayers. Yung mga nandiyan sa gratitude wall. That's wonderful. That is worship to God. But tell others how God answered your prayer. We need to go and tell people how amazing Jesus is. Madaming mga panalangin na kanyang sinagot. Sa madaming mga sakit na kanyang pinagaling. Sa ating mga pagpaala sapagkat nakakatanggap ng bagong trabaho o ating business. Sa ating mga pumasa sa board exams. Sa ating mga tumanggap ng kaligtasan. Sa ating meron ng kapatawaran. Sa ating meron ng payapa at ganap. Ang daming ginawa ng Diyos para sa atin. Tell them how wonderful Jesus is. Minsan ginagawa natin mas complicated ng evangelism. Akala natin kailangan natin madami tayong kaalaman sa Biblia. O maging mga expert tayo sa filosofiya o sa apologetics. Na kailangan maabilidad tayo sa pagsalita, pag-hakit o paghimo sa mga tao. Makakatulong ang lahat ng iyan. Pero nakakalungkot na ang damdamin ng isang Kristiyano hindi nila kayang mag-evangelize. Kung sa kwentuhan ninyo magpapamilya o magkakaibigan, ay nakapagre-recommenda ka ng bagong coffee shop o paboritong kainan. Magandang libro, magandang pelikula. Kaya mo din mag-evangelize. You can tell them about that coffee shop. O yung masarap na sisig dyan sa kapwa. You can tell them about Jesus. Worship is the outflow ng apaw ng paghanga natin sa Panginoon. Ngayong gabi, tingnan natin yung evangelism sa kataibang paraan. That evangelism is our expression of our devotion to God. That evangelism is the outflow of our admiration for the Lord. Ito'y pag-apaw ng ating paghanga sa Panginoon na napakatuloy. Nabibigyan luwalhati ang Diyos. Ipapakita namin sa Kanya na mahal natin siya at nagiging kaisa din tayo sa Kanyang misyon sa pagtutubos ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang ating panawagan ay ating ihayag ang magandang balita na may buong galak at panamahal. Hindi lang katungkulan. Ito ay pagsamba sa Diyos. When we are able to spread the gospel with love and joy, then evangelism becomes worship. Amen. Tayo po ang manalangin. Pagsamba at patuloy, Panginoon, ang aming binibigay sa iyo. Hindi mo, Diyos, ang aming mga pag-iisip. Hindi bigatin, hindi ito trabaho, hindi Panginoon, na hindi kagalahan. Sa aming pagbabalita sa iba na ikaw ay mabuti, at ikaw ay dapat nasambay. Panginoon, ibahin mo ang aming pag-isip that this is not just our duty. This is our worship. This is us being proclaimers of your glory. Salamat, Panginoon, sa iyong panawagan sa amin. Ang aking dalangin, Panginoon, ang panawagan ito ay makarating sa puso ng bawat isa. Aming tanggapin at aming isagawa. May buong galak at buong pagmamahal. We love you, Lord. We love you, Jesus. And it would be an honor for us, Lord, to tell others how amazing you are. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago mo tayo magtungo sa ating mga prayer points, nais ko lang po
simula pa lang ng 21 days ay meron na siyang kaisamang 3 na ngayon ay kasamang mananambahan. Palakpakan mo lang ang yan po yung mga patunay na talagang sumasagot ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya yung araw na ating nilalagay sa pananalangin, tiyak po na meron nakalaan ang Diyos para sa atin. Ngayon po ay handa natin ang ating mga sarili para sa pananalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Handa ang ating mga puso at isipan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos po ang aming pasasalamat, hindi lamang dahil sa mga panalangin inyong tinugon, kundi dahil patuloy niyo po kami inuhubog habang kami naghihintay ng inyong kalooban. Batid po ninyo ang nilalaman at layunin ng aming mga puso tuwing kami lumalapit sa iyo. Kaya pahintulutan po ninyong maipaabot sa trono ng inyong biyaya ang aming mga kahilingan. Idinadalangin po namin ang natatanging tao na inilagay niyo sa aming puso. Sadyain namin, maging intentional kami sa gawain iniatang mo sa amin. Maglaan kami ng lakas at panahon upang maisagawa ito ng buong kakayahan. Alisin niyo po anumang balakid sa pagtungo namin sa taong aming babahaginan ng iyong salita. Alisin niyo rin po ang aming mga alalahanin upang hindi maibalik sa ibang aming atensyon, bagkus ay manatili kaming nakatuon sa aming layunin. Bigyan kami ng tamang pagkakataon upang malaya makapagbahagi ng inyong salita sa Kanya. Panginoon, tulungan niyo po kami na maibahagi ito sa tulong ng inyong banal na Espiritu. At sa Kanyang pakikinig, O Diyos, alisin po ninyo ang anumang sagabal sa Kanyang paligid, mabuksan ang Kanyang puso at kaisipan upang maging malinaw at malalim sa Kanya kung gaano kahalaga ang Kanyang pangangailangan para sa kaligtasan. Sapagkat alam po namin, O Diyos, sa isang buhay na tatalima sa iyo, siya naman ay gagamitin niyo para sa Kanyang pamilya at nagsagalan makaakay pa ng iba. Sama-sama din po namin ipinapalalangin sa inyo ang mga pamilyang aming kinabibilangan. Kung paano niyo po kami tinawag upang maging mapabilang sa inyong pamilya, ganun din po ang dalangin namin sa bawat ama, ina, mga anak at mga kamag-anak. Gawa ay mapabilis ang panahon ng inyong itinakda na makakilala sila sa inyo at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Alam po namin, pagdating ng takdang araw na yun, hindi lang isa-isa o dalawa ang mananambahan, kundi pamilya at magkakamag-anak ang mananambahan. Panginoon, dinudulog din po namin ang aming mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa inyo. Bigyan kami ng pagpupursige na maikwento at maisama ka namin sa aming mausapan. Bigyan din namin ang inyong kapangyarihan na kayang magpabago ng kanilang buhay. Sa aming mga katrabaho, kaopisina, kamagagawa, sila na nasa pamunuan sa aming paggawa. Itinataas din po namin sila sa panalangin. Magbukas po kayo ng mga pintuan para sa Ebanghelyo. Ipaalala mo po sa amin, O Diyos, na unang misyon namin sa pagtrabaho ay hindi lamang para kumita o para may makain o magkaroon ng magandang hinaharap, hindi higit sa lahat ay makilala ka bilang isang Diyos na buhay. At sa lahat ng aming taong makakataong palad sa araw-araw, gamitin po kami sa bawat pagkakataon at sulitin ang bawat oras hanggang sa kayo'y dumating. O Diyos, bigyan kami ng malaking pagmamahal sa inyo upang magkaroon kami ng ganoong pagmamalasakit para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataong makadulog kami sa iyong harapan. Ito po lamang ang aming hiling na may pananampalataya, kalakip ang pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin para po sa ating bansa at sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa kalayaan na mayroon ang bansa ito. Salamat po sa kalayaang bumoto ng aming mga leaders. Sa nalalapit pong eleksyon sa Mayo, manalangin po namin na patnubayan mo ang aming bansa sa isang mapayapa, malinis at matagumpay na eleksyon. Tulungan at bigyan mo po kaming lahat ng karunungan na iboto lamang namin ang mga taong karapat-dapat sa mga posisyong inaasam nila.
naway maging tama at malinis at matuwid ang kanila pong maging motibo kung bakit sila tumatakbo sa halalan ito at hindi para sa kanilang sariling interes lamang. Mag-usap na po sa mga kandidato na maging kalmante po sila sa panahon ng pangangampanya at sa panahon ng eleksyon. Huwag pong makialam at huwag maging marahas anuman po ang maging kahihinatnan o resulta nito. Itinadalangin din po namin na magkaroon ng integridad sa paglilingkod ang lahat ng mga nanunungkulan sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Mula po sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang antas ng pamahalaan. Sinasaway po namin ang lahat ng uri ng korupsyon na nagiging sanhi ng paghihirap ng buong bansa. Tulungan mo po ang aming Pangulo na maging matatag ang kanyang panunungkulan at magkaroon ng mga tamang desisyon sa lahat ng kanyang ginagawa. Dalangin po namin, Panginoon, na makilala kanilang lahat sa kanilang buhay, kasama po ng kanilang mga pamilya, upang makapamuno sila ng buong katapatan, may katarungan at may pagkatakot sa iyo. Itinatas din po namin ang aming bansa, Panginoon, ipagtanggol mo po kami laban sa lahat ng uri ng kalamidad. Malalakas na bagyo, lindol, pagbaha, pagputok ng mga bulkan, mga pandemic at iba pa. Panginoon, alam mo po ang kasiraang dulot po ng mga ito. Hinihiling po namin naman ang pag-iingat mo sa amin at sana'y huwag masalanta ang bansang ito. Naway pagpalain mo po ang aming ekonomiya at makaranas po kami ng kaunlaran. Dalangin din po namin na patuloy na kapayapaan sa aming bansa, lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. Puspusin mo po ng karunungan ang mga opisyales na nagkikipag-negotiate sa China. Mangusap ka po sa China, natigilan na nila ang pangangakam sa aming mga teritoryo. Pati na po ang mga krimen, moralidad at iba't ibang uri ng kasalanan na nangyayari sa buong bansa. Sinasaway namin ang lahat ng mga ito sa pangalan ni Jesus. At sa oras kong ito, Ama, hinihiling po namin na tulungan mo po kami na maging handa sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesus. Ama, maingay po ang mundo. Maraming mga problema, personal man at pambansa o pangmundo. Maraming entertainment na nagiging hadlang kung bakit nalilihis ang aming focus. Ama, tulungan mo po kaming laging maituon sa iyo ang aming mga isip at puso. Tulungan mo po kaming ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng kabigatan sa aming mga puso at manawagan sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Ilagay mo po sa aming puso at isip ang determinasyon na tunay na sumunod sa iyo at maging pangunahing layunin po namin ay ang sundin ang Great Commission. Bigyan mo po ng tapang at sigasig ang bawat Kristiyano. Alisin mo po sa amin ang hiya at takot. Manapay maging matapang po kami sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ama Diyos, at dalangin din po namin na kami po ay maging matapang dahil alam po namin na tinanggap na po namin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siya pong tutulong sa amin pong paghayo. Ama Diyos, maraming salamat po na waidat na po kami na naglilingkod po sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ikatlong punto po ng ating pananalangin, muna po ay dadalangin po natin ang mga may karamdaman. Banggitin po ninyo ang mga nakilala po ninyo na may mga karamdaman. Sila po ay ating sasama sa ating pananalangin. Salamat po Diyos. Panginoon, dakila, pangyarihan sa lahat ngayon po pagkakataon ito, muli kami po ay dumudulog sa dakilang harapan. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang mahal po namin sa buwan. Ang kaibigan ng kilala na mayroon pong mga sakit karamdaman, O Diyos. Panginoon, ano bang uri ito ng sakit, O Diyos? Ito man po ay cancer, ito man po, O Diyos, ay diabetes. Ito po ay karamdaman sa dugo, O Diyos, karamdaman, Panginoon, sa puso. Ama, ikaw po ang aming dakilang magkagamot. Alam mo po kung ano ang piyesa ng aming pangangatawan, O Diyos. Kaya nga po, Diyos, durugin mo po, tunawin mo, dosawin mo ang ugat po na pinanggagalingan ng mga karamdaman ito, O Diyos. Ang kagalingan, O Ama, ay ipadala mo po sa bawat may karamdaman. Diyos, sila po na nandoon sa mga tahanan nila, O Diyos.
Bigyan mo po sila ng kalakasan, bigyan mo po sila, Panginoon, ng kompletong kagalingan, O Diyos. Ama, ikaw po ang siyang patuloy na magpalakas sa kanila, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, itinataas po namin sa dakilang pangalan ang pananagumpay sa pananalapi, O God. Lord, sila po, O Diyos, na naghahanap po ng trabaho. Itulot mo po na makasumpong sila, Panginoon, ng trabaho ito upang sa gayon, Ama, mayroon po silang maipanustos sa pangangailangan sa pang-araw-araw ng kanilang sambahayan. Sila po na dumadalangin para sa mga promosyon sa trabaho. Ipagkaloob mo po ito. Sila po na dumadalangin para po sa mga visa. Sila po na dumadalangin para sa mga pangangailangan, O Diyos, ng sasakyan, ng bahay at ng lupa. Diyos, ikaw lamang po ang nakakaalam. Anong tamang panahon, O Diyos, na ipagkakaloob mo ang aming mga kaibigan. Subalit, Panginoon, kami po ay nananalig, umaasa na sa aming simpleng pananampalataya, O Diyos, ang katugunan, O Diyos, ay dumarating na. Ang katugunan, O Diyos, ay nasa aming mga harapan na. Kaya nga po, O Diyos, patuloy kaming tumatawag at lumalapit sa iyo, O Diyos. Ganon din po, Ama, patuloy namin tinataas sa dakilang pangalan ang mga kapatid po namin na nanlamig na, O Diyos. Kapatid po namin na humiwalay na sa paglilingkod sa iyo. Muli mo po silang yakapin. Muli mo po silang hawakan. Yes, Lord. Maibalik po sa kanilang puso, sa kanilang damdamin. Amen. Ang unang init na kanilang nadama, ang unang pag-ibig nila na kanilang nadama, nung ikaw ay kanilang makilala, O Diyos. Panginoon, dinadalangin po namin sila kung saan man po sila sa mga oras na ito. Dalawin mo po sila, maranasan po nila, O Diyos, ang init ng iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Maisip nila, madama sa kanilang puso at damdamin na kailangan po nila na ikaw ay kanilang tawagan. Muli sila ay magbalik loob sa iyo. Ganon din po, Panginoon, ang mga sambahayan na kanilang nare-representa, O Diyos. Bawat isa po sa kanila, magbalik loob po sila, O Diyos. Ama, sila po ay aming inaasahan, O Diyos, sila po ay aming itinadalangin na sila po ay muli namin makasama sa paglilingkod, pagpuri, pagsamba, at pagdakila sa iyo. Ganon din po, itinataas po namin, O Diyos, ang maraming mga panalangin na isinulat, O Diyos, na nandoon po sa prayer tabernacle. Nandito po, Panginoon, sa prayer request box, O Diyos. At ang mga panalangin na isinulat kanina, Diyos, marami din po mga panalangin na hindi po nabanggit. Mga panalangin na hindi po nasambit, O Lord. Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. Alam mo po, Panginoon, kung bakit kami lumalapit sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa aming paglapit na ito, O Diyos, ipinapakita po namin, Panginoon, na kami po ay tunay na nagpapasakop sa iyo. Umaasa na sa aming mga pananalangin, ikaw po ang siyang tutugon. Panginoon, minsan pa po, tinataas po namin ang lahat ng mararaming mga dalangin na ito na isulat, nabanggit, nasabi, at Panginoon, yung pag hindi pa naisulat mo, Diyos, tupunin mo po ang bawat isa. Diyos, ito po ang aming panalangin, ito po ang aming pananalig at pananampalataya sa pangalan po ng ibutong anak na si Kristo Jesus. Amen.
dakilang tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa kaligtasang ibinigay sa bawat isa sa amin. At sa panawagan mo, Panginoon, na kami maging mga tagapahayag ng iyong magandang balita. Tonight, Lord, we receive that calling in our lives. Gawin mo kami, Panginoon, proclaimers of your glory. Salamat po, Diyos. Patuloy kang kumilos sa aming mga puso. Patuloy kang manawagan, Panginoon, sa aming bawat isa sa amin. Panginoon, ingatan mo ang iyong mga anak. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapangyarihan ng Maraming Espiritu upang maipahayag ang iyong katunayan at ang iyong walhati. Lord, I pray for your protection upon each and every one of us, Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, ang iyong pag-iingat at ang magandang pagtulog sa gabing ito, Panginoon, at magandang pag-gising sa kinabukasan. And once again, we can serve you, we can give you honor and praise. We thank you, Lord, we love you, Jesus. This is our prayer tonight. In Jesus' name and all